Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, sa isyu muna pa rin ng online gambling, may mga nabanggit na ba ang palasyo na posibleng mga solusyon kontra dito? Paps, ako talagang ang binanggit lang ng palasyo, ayaw nilang magpadalos-dalos at pag-aaralan pa. Kanina kasi Pops J, umamin nga rin si Palace Press Officer Claire Castro na talagang may mga naitutulong daw yung revenue ng legal na gaming sites o online gaming sites. Kaya ang kailangan daw ma-identify dito ba sa legal o sa illegal na online gaming sites na gugumon yung ating mga kababayan. And kanina paulit-ulit nga niyang in-emphasize na si Pangulong Bongbong Marcos hindi basta magsasalita kung hindi napapag-aralan yung usapin. Kaya ayan, sa gitna nga ng mga panawagan, hindi nabanggit yan sa kanyang ika-4 na SONA. Julie, nakatakdang lumipad si PBBM papuntang India. Ano ang kinakailangan o nararapat na abangan natin mula dito? Pops, lilipad nga si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo pa India. 5-day state visit yan mula August 4 hanggang August 8. Ang New Delhi at saka Bangalore yung kanyang bibisitahin. Sa New Delhi, magkakaroon siya ng meeting with different leaders and officials of India. Doon din yung mga bilateral meeting and inaasahan nga na may 6 na kasunduan na malalagdaan sa pagitan nga ng India at Pilipinas. Pero sabi ng DFA kanina, baka higit 6 pa kasi may mga pinaplansya pa daw sila at hindi pa naman nga tapos daw yung gumugulong na pag-uusap ng dalawang bansa. Doon naman Pops J sa Bangalore, yun daw kasi itinuturing na Silicon Valley ng India. Ibig sabihin, may mga makukuusap na negosyante si PBBM na hihikayate nila na mag-invest dito sa Pilipinas. Meron din daw mga negosyante na currently meron ng negosyo dito sa ating bansa. At yun naman, hihimukin naman nila na mag-expand ng kanilang operations and more opportunities daw yan para sa mga kababayan natin. Julie, may kumpirmasyon na ba nalalagdaan ng Pangulo ang postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections? Paps, sa ngayon wala pang kumpirmasyon, nalalagdaan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung postponement sa BSKE. Ang sabi ni Castro kanina hanggang August 14, meron pa naman daw hanggang August 14 si PBBM para magdesisyon and for sure daw action na naman niya yan bago yung deadline. Julie, sa usapin naman ng budget, paano babantayan na walang insertions lalo na't pinag-iinitan ng Pangulo ang korupsyon sa kanyang SONA? Paps, nabanggit nga ni PBBM sa SONA yan, nasabi nga niya, handa siya sa re-enacted budget kung talagang hindi magiging align sa kung ano yung aaprobahan nila at sa mapapakinabangan ng taong bayan yung magiging final copy kumbaga ng ating budget. Ang sabi kanina ni Palace Press Officer Claire Castro, talagang pinaghihirapan daw kasi ng administrasyon kasama yung iba't ibang mga miyembro ng gabinete. Yung budget natin na talagang naka-allocate daw sa kung ano yung mapapakinabangan ng taong bayan. Kaya naman si Pangulong Bongbong Marcos, babantayan daw talaga yan. And kung magkakaroon man daw ng insertions, Pop Shay, pag-aaralan daw kung yung insertion na yun, makabuluhan naman daw o mapapakinabangan. So kapag ka ganun, kumbaga, papalusutin yun. Okay, Julie, maisusumite na raw ba ang proposed 2026 national budget? Paps, ang sabi daw ng Department of Budget and Management on time na maisusumite yung proposed budget para sa susunod na taon sa 2026. Sa ngayon daw, pinaplansya na lang yung proposal ng DBM and other agencies. Julie, sa ibang issue, dinifer ng MILF ang decommissioning ng combatants. May reaksyon na ba dito ang palasyo? Nalulungkot nga daw Pops J ang palasyo na ganyan nga yung nangyari yung dinefer muna yung MILF decommissioning pero ang susunod na actions daw ng pamahalaan makikipag-usap. Magkakaroon daw ng mas malalim na pakikipag-usap sa kanila para maunawaan nga and magkaroon ulit ng kumbagay kasunduan kung paano magtutuloy-tuloy yung decommissioning. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.